Welcome back sa aking channel. Narito na naman tayo para sa pinakabagong balita mula sa mundo ng politika. Matinding tensyon ang bumalot kagabi matapos tangkaing tambangan umano si Vice President Sara Duterte habang papunta sa isang pribadong event sa Davao City. Ayon sa mga ulat, nakaligtas si VP Sara matapos maagap ng mga responde ang kanyang mga security escort. Nagkaroon ng maikling habulan sa kalsada at ilang suspect agad ang tumakas matapos mamigo ang kanilang plano. Base sa initial na investigasyon ng mga otoridad, sinasabing may kinalaman umano sina Kuting at Lisa Tanas, tamba at tangkang pag-ambush. Ayon sa mga nakalap ng impormasyon, sila raw ang utak ng operasyon sa naglalayong saktan o patahimikin si VP Sara. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang mga CCTV footage at mga testigo upang makumpirma ang sangkot. Maaring kinokondena ng publiko at ng mga taga-suporta ni VP Sara ang tangkang pananakit laban sa kanya. Ayon sa mga opisyal, lalong pinag-iigtingan ng seguridad ng pangalawang pangulo at sisiguraduhing mananagot ang mga nasa likod ng krimen. Samantalang nagpahayag ng determinasyon si VP Sara na hindi siya matitinag at ipagpapatuloy niya ang kanyang tungkulin sa kabila ng banta sa kanyang buhay. Kaya manatili kayo ng katutok dito sa aking channel sa pag-ikot ng kaganapan. Kami ang iyong magiging sandigan. Huwag kalimutan i-like, i-share at i-subscribe para laging updated sa mainit na balita mula sa mundo ng politika. At para naman sa viewers and commenters natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Kasabwat yan sila, di ba? Ang tagal-tagal, bakit ngayon lang uli sinampahan o bakit ngayon lang sinampahan si Singson? So yan ay utos ni Satanas, utos siya ng mafia. So sinasabi dito, mga kababayan, na ang grupo ni Cordero, at sabi ko nga, yan ay konektado sa mafia ng gobyerno na si Marcos Jr. at si Lisa Tanas. Ang sinasabi dito, mga palangga, pinailan nila dahil si Singson sa ombudsman ng graft and corruption, plunder, dahil daw kumita ng 100 million pesos na overpriced purchase noong 2019 pa. Okay? Sinasabi nila na ang halaga daw nitong overpriced land purchase. Okay, may binili si Singson na property. Okay, sabi dito sa kanilang eksena, bago pa man ang lupa daw ng Western Textile Mills Incorporated na binili ng 149 million, almost 150 million, 149,961 ay ang original daw talaga na halaga is only 49,987,000. So sinasabi nitong grupo na nag-file kay Singson na pinamumunuan nga nitong Attorney Cordero ng Warriors Team Narvacan, mga kababayan, ay talagang kumita si Singson ng 100 million according to her. Ngayon, mga palangga, panahon pa daw to ni GMA. Dahil bata daw siya ni GMA, Di ba sinabi naman talaga ni Singson na kung gusto lang niya humingi kay GMA noon, kahit ano hingiin niya. So, ayan ngayon na sinasabi dito na si Singson ay nga bata ni Gloria, kaya naman from 2019, that was 2019, na sinasabing nakabili siya ng lupa na supposedly is 49 million lang, naging 149 million. So ngayon, sinasabi na nagrereklamo sa kanya na naapektuhan daw yung pondo ng pamunuan o bayan ng Narvacan dahil daw sa transaksyon yon. Sinasabi nila nakasama sa reklamo ay yung mga sangguniang kabataan, municipal assessor at yung Western Textiles. Ngayon, talagang grabe, talagang resback ito, mga palangga. Sabi niya nga nagrereklamo, hindi lang yan. May isa pang kaso laban kay Singson kung saan sinasabi ng mga magsasaka at mangingisda na illegal niyang inangkin ang coastland sa Subic, Ilocos Sur na nagtayo ng Santorini-style rest house. Okay? So mga kababayan, ang sinasabi na ng grupo ng mga Satanas na hinihiling nila kay Boying Remulla sa ombudsman na panagutin si Singson at ikulong. Yun naman talaga ang gusto nilang gawin. Ikulong tayong lahat. Right? Ikulong si Inday Sara, ikulong si Marlica, ikulong ang lahat ng nagre-reklamo, mga kababayan.
Pero sinagot na ni Chavit Singson yan, kani-kanina lang, mainit-init pa. Okay? Sinabi ni Singson, mga kababayan, dahil alam naman natin lahat ito panggigipit. Dahil nagsalita ka, gigipitin ka. It's the same thing with Maharlika. Dahil 3 years na tayo nagsasalita, magpapabricate ng crime, magpapabricate ng kaso para what? Para ikaw ay, ikulong, kasuhan, buwisitin ang buhay mo. Ngayon, kung hindi ka marunong lumaban, ay kakawawain ka talaga ng bangag administration na ito. So sinasabi ni Singson, yung binabanggit nila, ay ito'y mga kasinungalingan. Sabi nga niya, mga kababayan, alam na naman, hindi, okay. Ngayon sabi ganoon, mga palangga, talagang ang sinasabi ni Singson ay gawa-gawa lang ito ng kanyang mga kalaban. Which is malinaw na malinaw, katulad, di ba, yung kay Inday Sara ngayon, babalik na naman sila sa confidential fund. Di ba? Ang dami nagsalita na si Inday Sara dapat makulong, ma-impeach, kung ano-ano mga gusto nilang gawin kay Inday Sara. Ito din ang ginagawa nila kay Singson. Dahil sinagot na ni Singson yan. Sabi niya, yung property na yan, actually, binenta niya nga yan nalugi pa siya. So, itong mga chismis, okay, according to Singson, di ba, itong mga paninira sa kanya, alam nyo na dahil nagsalita siya recently, di ba? Nagsalita siya, binoljak niya ang mga bangag, sinabi niya na itong mga bangag na ito ay mga bangag nga. Di ba? Nabanggit pa nga si Palangga Maharlika doon. So, talagang ang target nila, ubusin tayong lahat. Okay? Actually, yung isang tinarget nila na kaibigan natin si General Macanas, by the way, mabanggit lang natin dito. Congratulations, General Macanas, na basura. Okay, na-dismiss ang kaso ni Acorda sa kanya, ni Ana Corda. Alam niyo na ba yon? Pero hindi natin i-discuss ang detalye noon dahil hindi ko pa nababasa. Pero congratulations dahil na-dismiss ang kaso. Yun, magdadalawang taon yun, January 2024. Di ba? Ginipit din si General Macanas nitong dating PNP chief na ngayon nasa PAOK na. So, but good news, dahil kahit papaano pala may batas pa sa Pilipinas. And thank you, Attorney Vic Rodriguez. Dahil si Attorney Vic Rodriguez ang law firm nila ang tumulong kay General Macanas. Maraming salamat. Kaya talagang kailangan natin lumaban. Okay? Lahat tayo ubusin. Pag nagsalita ka, it's either gurgurin ka, kakasuhan ka, o ibabaon ka sa hukay. Katulad ng mga nangyayari ngayong patayan, gurguran, na recently yung mga abogado ay, yung abogadong ginurgur dyan nung nakaraan. So ngayon, mga kababayan, kailangan talaga nating what? Kailangan nyo talagang manindigan dahil uubusin Okay, bakit tayo uubusin? Tingnan mo ito si Inday Sara, di ba? Ayaw nilang tigilan sa kakareklamo dito sa kanya sa confidential fund na ito. At itong kasabwat pa rin ng mga bangag na mga kaliwang grupo, itong Tindig Pilipinas. Sino ba yan? Sino ba yung Tindig Pilipinas na yan? Yan ay Trillanes yan. Trillanes aligned, mga kaliwa aligned. So ito ngayong araw din, sabi ko nga, back to back sila ni Chavit Singson na pinailan din ng kaso sa ombudsman. Di ba sabi naman ni Remulla, yan sa unang first day niya, ay talagang hahalungkatin nila ang pwede nilang mahalungkat o maitanim na kaso kay Inday Sara. And here we go. Tindig Pilipinas, ayan, tinatrabaho at talagang magpawilga-wilga na naman yung mga hayop na yan, magpa-optics na naman sila, na hinihiling nila kay Remulla, kay Bonjing, dyan nga sa ombudsman, na imbestigahan daw ang paggamit ni Sara ng kanyang confidential fund at pondo. Sabi dito, October 20, ngayon, di ba? Dyan sa atin, ay gabi na pala dyan. Humiling ang Tindig Pilipinas at isang koalisyon ng mga pro-democracy group at civil society organization sa ombudsman na magsagawa ng masusing investigasyon na umano'y maling paggamit ng confidential funds ni VP. Tapos sa kanyang opisina at nung panahon ng DepEd.
Ayan, sino ito? Makakaliwang grupo, apo ni Cory Aquino. Okay? Apo, ayan ang mga dilawan. Ayan, sino ito? Yung Kiko Aquino din na parang dapat pinapacheck up yan ng kamag-anak niya. Baka bumigay yan dyan sa kalsada. Nakita nyo naman na may mga manifestation siya ng hindi normal na tao. 'Di ba? So ngayon, magkakasabwat ito. Now, they talk about betrayal of public trust and malversation, pero ayaw nilang ayaw nilang mag-ingay patungkol kay Marcos Jr. na bilyon-bilyon, trilyon ang inuubos. So dito tindig ng Pilipinas, dapat hindi yan sa ombudsman nagrereklamo. Dapat ipacheck yan sa mental. Kasi meron siyang manifestation ng parang hindi siya normal. Diba? Itignan, baka merong atornilyo na nalaglag sa kanya. So sino itong mga taong ito? Kasi nga magkakasabwat na sila eh. Trillanes, Dilawan, makakaliwa. Then alam niyo naman na si Trillanes ay aso ni Bangag Jr. at ni Lisa Tanas na kung saan ginapang nila para si Pangulong Duterte ay ipagkanulo nila sa ICC. So ito yun mga kababayan. Talagang back-to-back ang pagigipit nila at pangbababoy nila sa inyo lahat. Imbis na pagkabalahan nila, paano tulungan ang mga nasalanta ng bagyo, nasalanta ng lindol, di ba? Bibigyan lang sabi ko nga, bibigyan na kayo ng isang latang sardinas, eto tigil na kayo. Kailan pa kayo? Kaya sabi ko, kahit anong dasal ninyo sa Diyos. Okay? Kung hindi kayo gagawa, hindi nyo gagawin na para patalsikin ang mga adik, wala talaga mangyayari. Kaya hanggang iyak na lang kayo, kahit umiyak kayo sa Diyos, tumulo ang dugo nyo sa Diyos, sasampalin lang kayo ng langit. Diba? Sasampalin kayo kung hindi kayo gagawa ng tama. Hindi kayo gagawa para ipagtanggol ninyo ang inyong bayan, mga kababayan, mga palangga. So imagine mo, alam naman natin na itong ginagawa nila graft and corruption, graft and corruption, plunder, chuchu, sinabi na natin sa inyo yan, nakaso-kaso dyan sa ombudsman, dahil yan naman talaga ang trabaho ni Boying Remulla. Ito'y pinag-usapan na nila to para kunwari maraming nagre-reklamo. Okay? Ngayon, mga palangga. Okay? Ngayon, mga kababayan. Okay, sinasabi dito ang koalisyon ng mga tiyan mo. Sabi ng Tindig Pilipinas. Ang inakusa daw nila kay Sara, betrayal of public trust, malversation, graft and corruption, tapos dinagdag pa dito, dinagdag pa ng mga makakaliwang grupo, mga ano tawag dito, kakamping, kakampuet, kakambaho, lahat na lang, di ba? At yung daw na pag-amin ni Inday Sara na gugurgurin si Marcos Jr. at si Lisa Tanas at si Martin Romualdez. O, di ba? High crimes daw ito. So imagine ninyo, yung mga jutang genimis na yan. Nakita nyo na kung ano talaga ang pinaglalaban ng mga dilawang mga buwaka ng inang ito. So yan, mga Aquino, kasi si Lisa Tanas, di ba? Lisa Tanas, sandaan ninyo, ay magkasabwat, nandiyan lang yan who's that? I forgot, yung kanyang kasabwat dito sa law firm niya. Sino yung kasabwat, yung law firm ni, yung law firm partner ni Lisa Tanas, na dating executive secretary ni Noynoy, 'di ba? So yaan. Ito, 'di ba? Etong si Ochoa, thank you, Mabs. Thank you, Mabs of Kyoto. Si Ochoa, remember yung connect? Si Ochoa, executive secretary ni Noynoy. Okay? Si Ochoa ang nagligtas kay Marcos Jr. kung bakit hindi siya na-raid doon sa bahay ni Maricel Soriano noong gabi ng March 12, na kung saan si Agent Morales sana ang magre-raid. Di ba? Kaso pinakiusapan, tinrabaho ni Ochoa based sa testimonya ni Agent Morales na wag munang i-raid si Bangag Jr. Di ba? Kasi nga, wag talagang i-raid. So itong di na to, di ba, Aquino? So hindi na talaga natin sila kakampi dahil pinagtatanggol na ngayon. Imagine mo, kunwari, sigaw-sigaw sila dati. Sigaw-sigaw sila dati na ang Marcos magnanakaw.
Di ba? Ang Marcos magnanakaw ngayon. Pinagtatanggol. Kaya ayaw nila banggitin si Tambaloslos, si Bangag Jr., di ba, si Lisa Tanas sa pagnanakaw na trilyon-trilyon. Dito sila magtututok kay Singson, okay? Lalo na kay Inday Sara kasi sa 2028 nga, hindi talaga sila mananalo, mga kababayan. Hindi sila mananalo. So ngayon, ang rest back nila ngayon, madami para panipaniwala marami itong grupo na to magreklamo kayo laban kay Sara, kaya itong group na to laban kay Sara. So tingnan mo, itong mga buwaka ng inang mga apo ng mga traidor katulad ng mga Aquino na nagkandamatay na. Mamamatay din kayo, aaratayin din kayo katulad ng naranasan ng mga ninuno ninyo. Kaya si Bangag aaratayin din yan. Kahit na sinasabi ko sa inyo na nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa, pagdating sa paninindigan nyo ngayon, kailangan nyo manindigan. Pero ang Diyos may parusa din sa mga katulad. Tignan mo, itong dito to. Hindi nyo ba nakikita na ang hagupit ng langit? Si Cory Aquino, hinagupit. Sino hinagupit? Yan, si Chris Aquino, hinagupit din. Tapos yan ang lumalaban sila dati. Never again. No more Marcos. Now magkakasabwat na sila. Kita nyo? Kasi they are not for the people. They are for vested interest. Talagang sabi ni Marisa Madrigal. Lisa Dilawan talaga. Exactly. Nabudol talaga tayo big time. Sabi ko nga, I hope huwag na tayo mabudol for the second time around dito kay Amy Marcos na ito. Kasi dikit na dikit kay Inday Sara. I hope yung strategy ni Inday Sara is gonna be, talagang strategy. Kasi ngayon, nakadikit sa kanya si Amy eh. Di ba? Sabi ko nga, sinabi ni Inday na gustong manatili nitong mga bangag na ito ng Marcos dyan sa palasyo na yan. Kaya nga, di ba, ang target talaga nila ay sirain si Sara Duterte. So imagine mo yan, itong grupo na to, Tindig-Tindig Pilipinas. Aaratayin talaga sila. Na-enjoy ba ni Noynoy ang buhay niya? Well, nung nandoon siya, na-enjoy niya. Pero too young to die. Even si Cory Aquino. Even si Chris Aquino. Di ba? Butot balat na. Ganyan din ang mangyayari kay Satanas, sa lahat ng pamilya, mamalasin, di ba? At hindi nila ma-enjoy ang ninakaw nilang pera. Alam mo, hindi naman masaya yung mga buwakan ng inang yan. Kaya nga nagsisingot, nagpupulburon, nag-aalak na nag-aalak. Kasi alam nila na bawat hibla, bawat butil ay ninanakaw nila sa kaban ng bayan. Ang malungkot lang kasi, hindi natin mabawi kaagad ang pera ng bayan habang kayo ay naghihirap. Which is sabi ko nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kung hindi kayo kikilos, wala talaga mangyayari, mga kababayan. Walang mangyayari at hindi talaga kayo, okay? Hindi talaga kayo what? Hindi talaga aasenso. Di ba? Bakit ngayon, puro diskaya. Ngayon, nakita nyo ba yung twist nila, yung cover-up? Bongo, papunta na kay Sara, si Sara na nga. Duterte, Dinao, Chavit, Singson. Nasaan na si Zaldico, di ba? Inaano na nila, iniiwas na nila. Inaabsuelto nila si Zaldico. Din si Tambaloslos, gagawin pa nga, di ba? Na what? Not na state witness. And now, recently, di ba? In-expose yan ni Taerna, okay? Yang si Ontiveros, na mayroong 3 billion budget insertion at meron, sinabi din ni Kiko Barzaga na napakayaman na ni Risa Ontiveros. Kaya nga tignan ninyo si Risa Ontiveros, ang mga Aquino, galit na galit kay Marcos. Pero nawala na yung galit. Ibig sabihin yan, nasungal-ngalan na ang kanilang mga bunganga. So, ibig sabihin, hindi talaga sila galit sa mga Marcos. Galit sila nung panahon na yun kasi hindi sila nabigyan ng pera galing sa kaban ng bayan.
Kaya pala sila nagwawala nun. So kung sungal-ngalan pala sila ng pera ng bayan, tatahimik sila. Katulad ni Virus, kasi yan ay naiulap na meron siyang budget insertion. Kaya sabi ni Kiko Barzaga, not the Kiko, yung may mukhang may saltik. Okay? Na parang, actually kawawa yung mga ganun tao eh. Kasi kailangan nila ng mental health. Di ba? Kailangan nila ng psych health. So ngayon, nakita ninyo, billion. Bakit hindi imbestigahan si Virus? If you compare yung numbers, yung sinasabi yun kay Day Sara, 125 million, di ba? 125 million, 600 million. You compare that to 3 billion ni Ontivirus. You compare that sa isang delivery lang ni Guteza na 1 billion kay Tambaloslos. So talagang mga palaga, talagang abala sila dito sa pag-ano talaga. Abala sila sa panggigipit at abala sila sa panggigipit. So ngayon, kayo naman, dahil ang dahilan nyo, wala nga kaming pagkain eh, wala nga kaming pera, wala nga kaming pamasahe, paano kami makikipaglaban, Maharlika? Dinulitin ko. Kung ganyan ang inyong mentality, paano kayo makikipaglaban, buhay nyo yan. Kapalaran nyo yan. Kaya kayo binababoy, ginagago na lang, ulit-ulitin ko yan, ng politiko. Wala kasing patriotismo. Walang patriotism ang Pilipinas. Ang mga Pilipino. Hanggang yabang lang tayo. Hindi ako kasali dyan. Hanggang yabang lang. Naku, sa ganito. Pag may nakakaaway ka, nakapwa mo Pilipino sa ibang bansa, naku, sa Pilipinas, 15,000 ka lang. Ganun kayo magsalita, 50,000 gurgur. Ganun lang ang yabang nyo eh. Di ba? Umamin kayo, guilty ang marami dito. Kasi alam nyo, sa Pilipinas, 15,000, siguro back in the day, 15,000, 20, 50, pwede ka nang gumurgor ng tao. Ganun lang yung yabang ninyo. Ayaw nyo lumaban ng parehas. Para kayong si Lisa Tanas si Bangag, na kapag nagalit dahil in-expose, magtatanim ng kaso. Sa akin, katulad kay General Macanas, ayan, lumaban, magtatanim ng, kay Sara, kay Chavit Singson. Di ba ganyan kayo? Pag nasa abroad na kayo kasi tingin nyo may pera kayo, ganyan. Kasi narinig ko yan eh. Narinig ko yan sa isang kakilala ko dati. Sabi ko, grabe ka naman, parang gano'n. Parang ibig sabihin, may kakayahan ka ng 15,000, 20,000, kaya mo na magpagurgur. So, kaduwagan yan. Kaduwagan na kapag natalo ka sa debate o na-expose ka sa iyong pagnanakaw, ay magpapagurgur ka ng tao. Ganyan ang mga gawa ng mafia. Ganyan ang mga sindikato. Na kapag nag-expose ka, gurgurin ka katulad sa akin. May death threat, tinakot, napa-Interpol, i-extract, di ba? Yaksita Erna, kasabot ni Lisa Tanas, makipag-ugnayan daw sila sa DFA para ipakancel ang passport ko. O, di ba? Mga tanga-tanga, mga putang ina. So, ganyan ang laro ng mga demonyo. At kung papayagan nyo yan, then, ang buhay sa Pilipinas magiging cycle na lang. Okay? Sabi ni Rose Mostunen, si Regal Shaker, marami nag-unfollow dahil booking na loyalista at MLD Ficval. Sinabi ko na sa inyo, tignan mo yung mga alpot ngayon, gumagamit din ng salitang Regal Shaker. Ako nagpa-trend yan sa kanya. Ngayon, Regal Shaker na din sila. I think good. Ibig sabihin, nanonood sila sa atin, di ba? So anyway, hindi ko na siya alam na, sinabi ko na yan, ako ang naunang bumoljak yan. Di ba yung iba nga sa inyo, nagalit pa, kumampi pa kayo doon. Nag-unfollow din kayo sa akin. Di ba? Hindi ko siya pinanood. Dahil alam ko yan, ay may mag-unfollow na rin kayo sa mga alpot. Di ba? Di ba pinagtanggol nila yan? Si Regal Shakas, ngayon inaaway-away nila. Oh, kailan kayo mag-unfollow? Uy, nagising na ako, Ma'am Maharlika, thank you. Ganyan naman kayo eh. Di ba? Hindi kayo, hindi nyo ginagamit yung inyong critical thinking na tinatawag. Hindi nyo ginagamit yung sense ninyo, mga senses ninyo. Di ba? Ang mga neurons ninyo. Sinabi ko na yan sa inyo. Nung binoljak ng mga alpot, ng Regal Shocker na yan, si Hanilet. Natawa yung mga alpot. Di ba?
nung binoljak ko si Regal Shaker, nagalit ang iba sa inyo. Nag-unfollow nga kayo eh. Nagkampi-kampi kayo sa mga alpot. O ngayon, nagkamali ba si Maharlika? Ako ang unang nagsabi sa inyo yan. Tao yan ng mga Marcos. Diba? Sabi ni Ana C.H. August pa lang natalo pa na ni Palanggayan. Sinabi ko na sa inyo, nagkamali ba si Maharlika dito? Kaso lang yun na nga yung problema natin. Hindi ko alam. Hindi kayo nagigising. Masyado kayong, yung fanatic. Fanatic sa mga tao, di ba? Na parang, porket itong mga tao, akala mo, para kay Inday Sara, pero magsasabi lang ako pag sinabi na ni Inday Sara, o ni ganito, ganyan. Ang hilig niyo sa ganyan, ginagamitan kayo ng optics. I don't do optics in my life, mga palangga. Para lang gustuhin ninyo ko pagdating sa pakikipaglaban. Katulad yan. Nag-unfollow 100,000, that's napakalaki yan, ha? Napakalaking impact sa kanya. Di ba? Kung magdrama-drama siya. Ang punto ko, mag-unfollow kayo sa mga alpot na nagpakita ng pototoy ni PRRD. Yang mga putang inang mga buwaka ng Genemis na yan, yaan mga Iminatics. Wala, nagtatanga-tangahan pa rin kayo. Mga tanga lang ang nagkakapalo dyan. Kinikwartahan na kayo, binababoy na si PRRD, tanga pa rin kayo, tapos magising kayo after 2 months, 3 months, ay tama pala si Maharlika. Diba? Hanggang ganun lang kayo. That's why, tama pala si Maharlika, mafia pala si Bangag Jr. Hindi ko nga alam sa inyo kung napapaniwala kayo Amy Marcos, porket nandiyan siya sa likod ni Sara. Sabi ko nga, let's wait kung anong strategy ni Sara. Ba't sinabi ni Sara Duterte na wag nyo akong, porket tinaas ko ang kamay niyan, wag nyo, kayo pa rin ang magtimbang. Di ba yung si Regal Shaker, tinaas ang kamay ni PRRD at ng mga Duterte.